langis. Alvin, tingnan mo itong ugat. Ano ba ito? Tanong ni Lola Nena habang inaangat ang isang tuyong hibla ng amoy lupa. Ngunit may matapang na singaw. Ugat na parang paragis yan. Parang panlunas sa lagnat, Lola. Sagot ng binatilyo. Hindi man lang nagdadalawang isip. Napangiti ang matanda. Ay, wala ka talagang kawala sa dugo natin, ano? Pero tandaan mo, ang gamot ay hindi sapat kung walang dasal. Yan ang hindi itinuturo sa eskwelahan, Iho. Sa isang maliit na bayan sa Visayas, halos buong kabataan ni Arvin ay lumipas sa ilalim ng pagtuturo ng kanyang lola. Isang kilalang albularyo na pinupuntahan ng mga taga-baryo kapag may kakaibang sakit, masamang panaginip o hindi makapaniwanag na panghihina. At mula sa pagkabata, tila natural kay Arvin ang manghilot, magtimpla ng halamang gamot at bigkasin ang mga lumang orasyon na parang inukit na sa isipan niya. Pagsapit ng 16, kumalat ang pangalan niya sa karatig barangay. May isang mangingisdang nakagat ng ahas. Si Arvin ang gumawa ng tapal at nagbigay ng halamang antidote. May bata na hindi bumababa ang lagnat. Si Arvin naman ang tinakbuhan ng ina. Hindi siya tumatanggap ng bayad kung alam niyang salat sa pera ang pasyente. Regalo po ito. Hindi naman po ito negosyo. Bakit ako maniningil? Yan ang lagi niyang sagot. Ngunit may isang bahagi ng kanyang pagsasanay na hindi niya lubos na siniseryoso. Ang maitim na kwentong tala ni Lola Nena tungkol sa mga nilalang na nagkukubli sa anyong tao. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng langis na galing sa dinikit na luya, biglang nagsalita ang matanda. Alvin, may mga taong hindi mo dapat pagbuksan ng pinto, ha? Lola, ano ba sinasabi niyo? Tanong niya, napahinto sa pagdudurog ng dahon. May mga aswang na naglalakad sa liwanag ng araw. Mukha silang ordinaryong tao. Ngumingiti, kumakaway. Pero sa gabi, nagiging aso, nagiging pusa o ibon. At ang hanap nila ay sanggol at batang tulad mo noon. Itong bulong ni Lola Nena, parang may nakikinig sa labas ng bintana. Sumimangot si Arvin. Lola naman, alamat lang yan. Huwag ka maniniwala sa mga ganyan. Ay, huwag mong sabihing alamat kapag hindi mo pa nakita ito. At kapag nakita mo, ay, huli na ang lahat. Sagot ng matanda, mahigpit ang kanyang tinig. Binuhol niya ang isang agimat at sinabit sa liig ni Arvin. Isuot mo yan. Kahit matulog ka, kahit maligo ka, huwag mong tatanggalin iyan, okay? Pagkatapos inabot niya ang 3 bagay na lagi raw dapat dala ni Arvin. Isang butil ng bawang, kaunting asin, at isang maliit na botelya ng sagradong langis. Pag nakaramdam ka ng malamig na ihip, kahit mainit ang panahon, gamitin mo ito. Yan ang bilin ni Lola Nena. Tumango si Arvin, pero sa loob-loob niya, nakangiti siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit takot na takot ang lola sa mga kwentong ito. Para sa kanya, mas nakakatakot ang loob ng bahay at labas na mga taong may sakit kaysa sa mga halimaw na parang kathang isip lamang. Pero isang gabi, habang nagliligpit siya ng mga tuyong dahon sa likod ng bahay, may kakaibang tunog siyang narinig. Mahina, parang pagaspas ng pakpak, pero masyadong mabagal, masyadong malapit. Napalingon siya, pero walang tao.
wala ding ibon. Pero ang agimat sa kanyang dibdib ay bahagyang kumabog. At doon, unang sumagi sa isip niya, paano nga ba kung hindi alaman ang lahat ng kwento ni Lola? May tao ba dyan? Parang awa nyo na! Tulungan nyo kami! Nabigla si Arvin nang buksan ang pinto ng kanyang maliit na klinika. Isang lalaking basang-basa, nanginginig at hingal na hingal ang nakatayo sa may bungan. Kumakalabog ang hangin sa labas, sinasabayan ng kulog na parang may bumabangga sa bubong. Ako si Roldan. Mula po ako sa sitio Mabugnaw. Kailangan namin kayo! Ngayon na! Yan ang sabi ng lalaki, halos hindi na ito makahinga. Napatingin si Arvin sa labas. Umuulan na parang binubulot ang langit. Sitio Mabugnaw? Malayo yun Sa kabundukan yun. Ano ba nangyari? Ang anak ng kapitbahay ko, si Berto, nangingitim ang balat. Tuwing gabi, sumusuka. Hindi makakain. Lahat ng midwife sa amin, lahat ng albularyo, lahat ng marunong sa medisina ay walang magawa. Tahimik na napatingin si Arvin. Ilang beses na siyang tumulong sa mga batang may lagnat o nakagat ng hayop, pero iba ang pagkakalarawan ni Roldan. May kung anong lamig ang naramdaman at gumapang sa kanyang batok. Bakit hindi nyo nalang dalhin sa kabilang health center yan sa bayan? Tanong niya. Umiling lamang si Roldan. Hindi na kaya ni Berto yung biyahe, sir. At wala nang gustong pumasok sa sitio. Sabi ng iba, may sumpa raw kami. Kaya kayo na lang ang huling pag-asa namin. Napalunok si Arvin. Kilala niya ang reputasyon ng sitio Mabugnaw. Kaunti lang ang bumabalik. At kung bumabalik man, hindi na sila nagkukwento. Ngunit may sakit ang bata. Hindi siya pwedeng tumanggi. Sige po. Bukas na lang po ng madaling araw pupunta tayo. Aalis po tayo bago po sumikat ang araw. Yan ang sagot niya. Pag-uwi ni Arvin, naghihintay na sa may lampara si Lola Nena. Parang alam na nitong may masamang balitang dala ang apo. Sino yung lalaking iyon? Diyos ko, ano ba nangyari? Talong ni Lola Nena, hindi inalis ang tingin sa basang bakas sa sahig. Mula daw po to sa sitio Mabugnaw, Lola. May batang may sakit. Pupunta daw po ako bukas. Napatigil ang matanda. Para bang biglang lumamig ang hangin. Ay, Arvin. Ay, hindi basta-basta ang lugar na yon. Dahan-dahang usal ni Lola Nena. Alam ko naman po, Lola. Pero may batang kailangan ako. Sagot niya. Pilit niyang ginagawang matatag ang sarili. Umiling ang matanda, saka kumuha ng pulang sinulid at binalot sa pulsuhan ng apo. Para yan sa masamang tingin ng kaluluwa. Huwag mong aalisin, ha? Yung mga biniling ko sa'yo, huwag mong kakalimutan. Pinabaunan pa siya ng isang maliit na bote ng langis, amoy luya at dasal, bago siya nagsalita ng mas mahigpit. Mas makinig ka ngayong mabuti, Apo. Sa sitio Mabugnaw, may mga mukhang tao, pero hindi talaga tao. Ay, nag-aanyong normal sila sa araw, ngunit nagugutom sa gabi. Kapag may inalok sa iyong karne, asin lamang ang kainin mo at huwag kang magpapadala sa wika nila. Ay! Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Arvin. Umangat ang balahibo ni Arvin, pero tumango siya. Opo, Lola. Hindi ko naman po papabayaan ang sarili ko.
Bago matulog, pumunta siya sa kapilya. Mag-isa, tahimik. Ang kandila sa andar ay umiindayog sa hangin na tila may sinusubukang ilahad na babala. Ay, Panginoon, gabayan niyo po ako. Please, kailangan ng tulong ko. Sa labas, kumalabog ang kulog. At sa saglit na katahimikan matapos ito, parang may narinig siyang mahina, mahabang pagaspas mula sa malayo. Parang inaanyayahan siya o binabantayan. Sigurado ka ba dito, Arvin? Sure ka na? Pag tumuloy tayo, wala nang balikan ha? Yan ang tanong ni Roldan habang inaayos ang lubid sa kanyang baywang. Huminga ng malalim si Arvin. Pinisil ang pulang sinulid sa pulsuhan. May batang may sakit, kaya kahit anong lugar pa yan, kailangan kong puntahan. Nagtitigan silang sandali bago tuluyang umalis habang sumisilip ang unang sinag ng araw. Tumawid sila sa malalawak na palayan na basa pa ng hamog. Habang lumalakad, napapansin ni Arvin ang kakaibang katahimikan. Masyadong tahimik ang umaga. Mas tahimik pa kaysa karaniwan. Minsan, may biglang sisipol ang hangin, kasunod ng matinis na huni ng mga ibong nagtatakbuhan sa mga puno. Pagsapit nila sa paanan ng bundok, nagbago ang tanawin. Ang liwanag ng araw ay tila hirap makalusot sa siksik ng dahon ng kagubatan. Sa bawat hakbang, may nag-iingay na mga sanga, parang may sumusunod sa kanila. Roldan! Roldan! May hayop bang malaki dito? Bulong ni Arvin. Meron! Pero hindi talaga yan lahat hayop ha? Sagot ni Roldan. Hindi na nag-usisa si Arvin pero nanlamig ang kanyang kamay sa hawak na lampara. Pagsapit ng dapit hapon, mas lumalalim ang dilim sa gubat. At saka ito nangyari. Isang tunog na hindi kahawig ng ibon o paniki. Parang pagaspas pero kakaibang ritmo. Malayo pero nasa balikat mo na. Napatingala si Arvin. Ano po yun? Wakwak yan. Kapag malayo ang tunog, ibig sabihin malapit na siya. Bilisan na natin. Humigpit ang kanyang kapit sa lampara. Naglakad sila ng mas mabilis hanggang unti-unting lumiwanag ang paligid. Sa wakas, lumabas sila mula sa kakahuyan at tumambad ang sitio Mabugnaw. Sa unang tingin, mukhang normal ang lugar. May mga bahay na nipa, may tanim na gulay, may mga baboy. Pero paglapit nila, napansin ni Arvin ang mga mata ng mga tao. Pula, parang puyat, pero hindi yun karaniwang pagkapula. Hindi rin sila ngumingiti. Lahat nakatingin lamang. Lumapit ang isang matandang lalaki na payat at mataas ang cheekbones. Ako si Kalusyo. Salamat at nandito ka, iho. Mabilis silang dinala ni Aling Sora sa isang madilim na kubo na amoy pinaghalong luya, putik at pawis. Doon nakahiga si Berto. Maputla, nanginginig at halos wala ng malay. Lumuhod si Arvin at sinilipan siya ng bata. Doon niya nakita ang tatlong maliliit na uka, parang tusok ng matulis na tubo. Hindi ito normal. Hindi ito simpleng lagnat lamang. Ano to? Hindi to pangkaraniwan. Walang ganito talaga. Bulong ni Arvin. Ay, akala ko rin ganun nga. Kaya natatakot kami. Sagot ni Aling Sora. Nanginginig ang boses pero may kakaibang pilit sa ngiti. Nagpasya si Arvin na manatili roon. Kailangan ko siyang bantayan pa ng ilang araw, kaya dito muna ako. Ngumiti naman si Kalusyo, pero malamig ang titig. Ay, siyempre, ihahanda namin ang hapunan mo ha, iho. Maraming salamat. Pagkaupo sa hapag, inihayaan nila
ang nilagang karne. Madilim ang sabaw, malapot at masyadong mabango para sa ordinaryong baboy. Naalala niyang bilin ng kanyang lola Nena, kaya ngumiti siya ng magalang. Salamat po. Pero kanin at gulay lang po ako ngayon eh. Hindi ako makarne. Hindi kumibo ang mga tao. Nagkatinginan silang parang hindi sanay sa tinatanggihang grasya. Kinagabihay, nag-umpisa na ang pagpikit ni Arvin. Narinig niya ang mga tunog. Kasunod ang tila paglalagay ng itlog ng manok. Isang kakaibang tunog ng bubu. Isa sa mga aswang na ginagayang tilaok ng inahin tuwing hating gabi. Napadilat si Arvin, pawis ang noo. Sa sitio Mabugnaw, hindi totoong natutulog ang gabi. Arvin! Bakit namumutla ka? Tanong ni Roldan habang inaabot ang tapayan ng tubig. Yung mga baboy sa likod kasi. May mga marka sa tiyan. Parang kay Berto rin. Yan ang sagot ni Arvin. Mababa ang boses. Napatigil si Roldan. Napatingin sa paligid na para bang may nakikinig. Huwag kang magsalita ng malakas. May mga bagay dito na hindi dapat pinapansin. Mas lalo lang nag-alala si Arvin. Kinabukasan, habang nagtitimpla siya ng halamang gamot para kay Berto, sumama ang loob niya sa nakita niya. Ang mga baboy, matamlay, namimilog ang mata at may 3 maliliit na buta sa tagiliran. Parang may dumedede sa kanila gabi-gabi. Pareho ito ng kay Berto. Hindi yung normal na sakit, hindi aksidente. At bawat gabing lumilipas, mas lumalakas ang kutob niya na may mali sa Hamlet. Isang gabi, nagkunwari siyang kukuha ng tubig pero tumigil siya sa likod ng bahay ni Nakalusyo. Sa siwang ng dingding, tanaw niyang pamilya ng matanda habang nagluluto. Pero hindi ordinaryong pagluluto ang ginagawa ng mga ito. Inilagay nila sa palayok ang mga tuyong dahon at ugat na hindi kilala ni Arvin. Ang amoy, matapang at parang malansang kahel. Habang kumukulo ang sabaw, sabay-sabay silang bumubulong ng mga salitang hindi niya kayang maintindihan. Mahaba, pabulong at parang may inuulit na ritual. Lumapit siya ng kaunti. Aling Sora, kailangan niyo po ba ng tulong sa... Biglang tumigil ang babae. Dahan-dahan siyang humarap at ang mga mata nito parang masyadong mapula. Huwag! Kami na ang bahala. Dito ka lamang sa labas. Huwag kang papasok kahit kailan. Malamig na sagot ni Aling Sora. Nangunot ang noo ni Arvin pero umatras na lamang. Ibang titig, ibang galaw. At lalong hindi siya mapakali na makita niyang may bahagyang pagkislap ng ngipin ang lalaking naghahalo ng sabaw. Mahaba, matulis, parang masyadong matalas para sa tao. Sa gitna ng pag-alalang yon, may isa lang na nagpapagaan ang loob niya. Si Amara, ang tahimik na dalagang laging nagdadala ng dahon, tubig at kung minsan ay mga ngiting pilit pero mabait. Lagi siyang umiiwas sa tingin ng mga nakatatanda at palaging nakatikip ang leeg ng isang mahabang scarf. Ngunit sa ikatlong gabi, habang papunta siya para tingnan muli si Berto, bigla siyang hinila ni Amara sa isang gilid ng kubo. Arvin, hindi ka dapat nandito. Hindi sila tao. Hindi! Bulong niya. Nainginig ang mga kamay. Napakunot ng noo si Arvin. Anong ibig mo sabihin? Anong hindi tao? Sitio Mabugnaw. Umikot ang tingin ni Amara bago muling nagsalita. Sinumpa ang lugar na to. Noon, nagkaroon ng matinding tagutom. Walang mais, walang gulay,
walang baboy. Nagpapakamatay ng mga tao sa gutom. Kaya, ang nakakatanda, gumawa ng kasunduan. Kasunduan? Anong kasunduan yun? Tumulo ang luha niya. Sa isang manananggal. Parang may sumakal sa dibdib ni Arvin. Amara! Totoo ba yan? Sa kapalit ng pagkain, silang magbibigay ng laman, puso, atay, laman loob. At nung tumagal, silang lahat ay nagbago. Naging kagaya ng halimaw na yun. Lahat na maliban lang sa akin. Pero bakit hindi ka nasama? Napahigpit ng scarf si Amara. Pinisilang tela. Pilit nila akong tinikman. Tinitikman ang laman ko. Pero nasusuka ako. Ayoko. Kaya tinatakpan ko ito. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang scarf. May malalim na kagat sa liig. Malalim, matingkad, hindi gawa ng tao. Hindi gawa ng hayop. Pero, bakit mo ko sinasabihan ito? Ano kailangan mo? Yan ang tanong ni Arvin, halos pabulong. Dahil ikaw na ang susunod. Hindi nagkasakit si Berto. Ginagamit siya para tawagin ka. Gusto nila ang puso at atay ng mga manggagamot. Nanlamig ng buong katawan ni Arvin. Bigla niyang naalala ang pili ni Lola Nena. Ang tiktik, ang mga pulang mata, ang mga kakaibang luto. Lahat pala ito'y totoo. Arvin, kung hindi ka aalis ngayong gabi, mawawalan ka ng buhay. Pabulong na sabi ni Amara. Nagmamakaawa ang mga mata. Ilang oras ang lumipas. Arvin, gising ka pa ba? Mahina, ngunit nanginginig na boses ni Amara ang bumugad mula sa dilim. Oo. Kunwari tulog ako. Kamaingay. Naririnig ko sila. Bulong ni Arvin, nakahiga ngunit mariing nakapikit. Sa labas ng kubo, sumasabay ang hihip ng hangin. Sa bawat pabulong na tinig ay nakakatakot na hangin. Dahan-dahan niyang binuka ang mga mata sa kamarahang lumapit sa dingding sa kawayan. Sa maliit na siwang, tumambad ang eksenang hindi niya akalaing makikita sa totoong buhay. Sa mismong gitna ng clearing, nakapaligid sina Kalusyo at ilang taga-sityo. Sa ilalim ng maputlang buwan, nagsisimula na magbago kanilang mga anyo. Isang lalaki na payuko, umuungol habang ang kanyang galugod ay humahaba. Tumutusok ang mga buto palabas na parabang tinutubuan ng balat ng demonyo. Unti-unti siyang nababalutan ng maitim na balahibo. Sa kabilang gilid, si Aling Sora ay dahan-dahang hinihila pataas ang sariling katawan. At sa harap mismo ng kanyang asawa, nahati ang katawan niya sa bewang. Ang ibaba niya'y nananatili sa lupa habang itaas na bahagi ay tumutulo ng malalapad na pakpak na parang balat ng paniki. Nag-angat sila ng ulo. Nagliwanag ang kanilang mga mata. Kulay pula, parang apoy na walang kaluluwa. At sa ibabaw nila, isang nilalang ang umiikot. Malayo ang tunog pero kitang-kita ang mahabang dila nitong gumagalaw sa ere. Hindi makahiyang si Arvin. Hindi na ito alamat. Katotohanan na ito. Biglang may kamay na humawak sa braso niya. Arvin, ngayon na. Ngayon na. Bago sumikat ang araw, kukunin ka nila. Pulong ni Amara, halos hindi makahinga sa takot. Mabilis niyang kinuha ang bag, ang agimat at ang supot ng asin. Tahimik silang lumabas, iniwasan ng mga sahig na umiingit upang hindi marinig. Habang lumalakad sila sa pagitan ng mga kubo, napansin ni Arvin ang mga batang mahimbing na natutulog. Parang inosente, parang walang alam sa ginagawa ng mga magulang nila.
Hindi nila kasalanan yan. Sinilang silang ganito. Bulong ni Amara na patingin sa mga bata. Pagkalampas nila sa huling kubo, tanaw na nila ang madilim na linya ng kagubatan. Ang tanging daan palabas. Pero bago pa sila makatakbo, may aninong humarang sa harap nila. Si Mang Romy! Usal ni Arvin. Pero hindi na iyon ang simpleng magsasaka na kumausap sa kanya noong unang araw. Ang panga nito'y nakausli, mahaba ang ngipin at ang mga uko'y tila hinasa ng bato. Ngiti ang sumilay sa mukha ng halimaw. Sa wakas, nahanap na namin ang manggagamot. Garal-gal niyang sabi. Papuntay na ito sa kanila. Mabagal pero tiyak ang bawat hakbang. Kumikislap ang dilim sa gilid ng mga mata nito. Pero mabilis kumilos si Amara. Arvin, ilag! Hinugot niya ang supot ng asin at sinaboy sa mukha ng halimaw. Sumigaw si Mang Romy, isang nakakabingi, hindi pang taong sigaw. Sumingaw ang balat, parang sinusunod na apoy. Naglakad itong paatras, nagsusuka ng itim na likido. Takbo! Takbo, Arvin! Sigaw ni Amara at tumakbo sila. Palabas ng sityo, palayo sa apoy ng buwan. Papasok sa itiman na kagubatan kung saan ang mga kaluskos ay hindi na basta hayop, kundi mga gutom na nilalang na ayaw silang paalisin ng buhay. Amara! Bilisan mo! Tara na! Naririnig ko sila! Papalapit na! Sigaw ni Arvin habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Hindi tayo pwedeng huminto! Arvin! Pag tumigil tayo, tapos na tayo. Hingal ni Amara. Sa likuran nila, ang kagubatan ay parang may sariling buhay. Ang mga dahon ay gumagalaw ng wala man lang hangin. At mula sa bawat direksyon ay may bulong, may kaluskos at may paos na ungol na hindi pang tao. Tanging ilaw ng maliit na oil lamp ni Arvin ang gabay nila sa makitid na daan. Pagkway, may malakas na pagaspas sa itaas nila. Isang malaking anino na lumilipad pababa. Dumaan mismo sa ibabaw nila. Kita ni Arvin ang mahabang dila nitong gumuhit sa ere. Parang barbed wire na kumikislot para sumunggap. Arvin! Ilag! Sigaw ni Amara. Mabilis niyang tinaas ang agimat at binigkas ang orasyon na tinuro ni Lola Nena. Sa ngalan ng liwanag, lumayo ka! Parang tinamaan ng apoy ang nilalang. Sumigaw ito, paikot at kumawala. At muling lumipad ito palayo. Pero hindi yun ang huling susubok. Habang tumatakbo sila, dumarami ang gumagapang sa lupa. May mga matang pula na sumusulpot sa dilim. At may mga aninong tumatakbo ng mabilis kahit walang tunog ang mga paa. Amara! Saan ba tayo pupunta? Hindi ko kabisang lugar. Tanong ni Arvin, halos maubusan ng boses. Sa ilog tayo. Hindi sila tumatawid sa umaagos na tubig. At doon, sa pagitan ng mga puno, naroon ang ilog, umaagos ng malakas at malamig. Parang naghihintay. Pagdating nila sa sampang, hindi na sila nag-isip pa. Sabay nilang nilusong ang tubig. Malakas ang agos, hinihila ang kanilang mga damit at binti, pero mas malakas ang takot nilang maiwan sa gilid na yun. Pag-ahon nila sa kabilang pangpang, may silhouette na nakatayo. Si Roldan. Oh, Roldan! Bakit ka? Usal ni Arvin. Napahinto. Arvin! Umakyat ka, bilis! Sigaw ni Roldan sabay hagis ng lubid. Sa isang sandali, kinabahan si Arvin. Paano kung kasama ito sa patibong? Pero tumingin si Roldan diretso sa kanya. Takot, hindi pagkaganit ang nasa mga mata. Narinig ko yung sigawan. Hindi ko kayang pabayaan kayo. Yan ang sigaw niya. Tinulungan ni Roldan si Amara umakyat sa kasinundan ni Arvin. Paglingon nila pabalik,
Naroon sina Lucio, nakatayo sa may gilid ng ilog. Naka-transformed. Litaw ang mahabang buto sa likod at nagliliyab ang mga mata. Hindi kayo makakatakas! Shh! Shh! Ang boses, parang dalawang taong nagsasalitang sabay. Sumigaw ang iba pang aswang mula sa likuran nila. May halong galit at gutom. Mabilis na kinuha ni Arvin ang botelya ng langis na binasbasan ni Lola Nena. Binuhos niya ito sa isang tuyong sanga at sinindihan. Sumabog ito. Umilaw ang dilim. Isang apoy na parang araw mismo ang tumama sa kagubatan. Nang makita ng mga aswang ang apoy, umatras sila, sumisigaw. Parang sinusunugan naman nila. Nagpupumilit silang lumapit pero hila sila ng takot. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Sabog ang mga dahon at nagsitakbo ang mga halimaw pabalik sa dilim. Nang bumagsak si Amara sa lupa, hininaan ni Arvin ang apoy. Tapos na! Tapos na to! Huminga si Roldan ng malalim. Nainginig rin. Akala ko hindi na kayo makakalabas. Magkakasabay silang naglakad sa pagod, gasgas, pero buhay. At nang sumilip ang unang liwanag ng araw sa pagitan ng mga puno, nakita nilang pamilyar na palayan ng bayan ni na Arvin. Hay! Malapit na tayo guys! Sabi ni Arvin, halos maiyak sa ginhawa. At sa wakas, makakalaya na sila sa bangungot ng Sitio Mabugnaw. O, yun ang akala nila. Lola! Tulungan niyo po siya! Please! Pagmamakaawa ni Arvin habang buhat ang halos nangihinang si Amara. Ay, Diyos ko! Ipasok niyo agad! Marami siyang kadikit na dilim. Pulalas ni Lola Nena, sabay lapit. Maingat nilang hiniga si Amara sa banig. Kumuha agad ng banlawang tubig si Lola Nena at nilagay sa planggana. Habang binubuhusan niya ang banal na tubig, ang leeg ni Amara lumilikot at hindi mapakali ang dalaga. Parang pinipigilan ng isang kirot na nasa loob at hindi sa balat. Aray Lola! Masakit! Sigaw ni Amara. Ay, hindi pwedeng tama na iha! Hindi ka pa lubos na malaya! Sagot ng matanda. Sinimulan niya ang mahabang orasyon. Tinig na marahang umaalon, parang hangin sa pagitan ng mga kandila. Unti-unting kumalma si Amara at bumuka ang kanyang palad. Lumapit si Arvin. Hawak ang kamay nito. Ligtas ka dito! Huwag ka mag-alala. At doon, tuloy-tuloy nang umiyak si Amara. Binuhos ang mga taon ng takot at pilit na pagtitiis. Kinabukasan, dumating ang mga pulis at barangay tanod matapos iulat ni Arvin ang tungkol sa Sitio Mabugnaw. Sumama siya para magpaliwanag, pero nang makarating sila sa dating lugar, wala ng Hamlet, walang kubo, walang bakas ng mga baboy, wala ni isang bakod. Tanging abo at itim na lupa ang naiwan, parang sinunugan lupa mula sa ilalim. Parang nilamon! Ano nangyari dito? Sabi ng isang pulis. Nakulot ang noo. May nagsabing lumipat daw ang mga aswang mas malalim pa sa bundok. May nagsabing natapos sila sa pagdating ng araw at nabo ang kanilang mga balat. Walang nakasiguro, pero para kay Arvin, sapat nang malaman niyang nakaalis siya ng buhay. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa klinika. Akala niya tahimik lang ang mga susunod na araw. Pero pagdating niya, may pila na ng mga matatanda sa labas. Arvin! Kwento na naman ang nangyari sa bundok. Kailangang malaman ng mga kabataan para maging handa sila. Napakamot ng ulo si Arvin. Hindi siya sanay maging sentro ng usapan, pero umupo siya at nagsalita. Kailangan niyong tandaan,
na ang mga aswang hindi basta-basta halimaw sa kwento. Marunong silang magbalat kayo. Sa araw, mukha silang tao. Sa gabi, nagugutom. Kaya lagi kayong mag-ingat sa mga lugar na hindi nyo kilala. Pinakita niya ang maliit na supot ng asin. Ito ang huwag niyong hahamakin. Kaya paatrasin nito ang mga masasama. Pati na bawang at langis na may dasal. Hindi ito pamahiin. Proteksyon ito. Tahimik ang mga tao habang nakikinig. Lalo nang nabanggit ni Arvin ang tungkol sa tiktik. Ang tunog na lumalakas kapag mas malayo ang nilalang. Isang panlilin lang na kung walang nakakaalam, maaaring maging huli ng lahat. Habang lumilipas ang mga linggo, bumalik sa normal ang barangay. Si Arvin muli nang gumagamot ng pasyente. Ngunit iba na siya. Mas maingat, mas mapangmasid, mas bulat sa dilim na pwedeng tumira sa likod ng ngiti. At si Amara, sa kabila ng bigat ng kanyang nakaraan, ay nananatili sa piling ni Lola Nena. Tumutulong sa paglinis ng ugat, sugat, paghalo ng gamot, at paminsan-minsay pagdarasal sa tabi ng pasyente. Bakit ka bumabalik dito araw-araw? Tanong ni Arvin. Ngunit ngumiti si Amara. Pagod ito pero... Kasi gusto ko yung ayusin yung buhay ko. At dahil binigyan mo ko ng pagkakataon. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanila. Pero ngayon, hindi ito nagdala ng takot. Sa wakas, ang dating anino sa likod ni Amara ay napilitan o napalitan ng bagong simula. At para kay Arvin, napatunayan niya, kahit sa pinakamadilim na kwento, may nilalang na hindi mapapasama sa dilim. Wakas. At yan ang storya ni Arvin, the albularyong magaling manggamot. Pero hindi naniniwala sa aswang. Kaya ayan, kung kayo pupunta sa mga baryong hindi nyo kilala, magdala kayo ng asin. Hindi nyo alam, pag pinakain kayo ng karne, kayo na ang susunod kainin. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, please, share and like. At kung meron kayong real-life stories na nakakatakot na gustong i-feature sa ating channel, please, comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.